Yan, alam ko po na marami pong season ang buhay. Yan, may low season, may high season, yan. Pero alam ho ninyo, ang napakaganda po na salubong natin o kaya pag-uumpisa natin ng bagong taon, ng bagong araw ng ating mga taon, unang-una dito ay magpasalamat tayo. Amen? Give thanks for 2025. Diba? Minsan, napaka-busy na natin sa 2026, pero alam nyo, mayroon pa palang dapat nating bigyan ng pansin. Yun pong 2025 na tayo po ay iningatan ng Panginoon. Amen? Magpasalamat tayo sa Lord dahil ngayong 2025 ay nakarating yung asawa ninyo, di ba? Nakarating yung mga anak ninyo, nagkaroon kayo ng boyfriend or girlfriend noong 2025, tapos noong 2026, nawala na rin kayo. Hindi pa nga inabot ng 2026, Pastor, nawala na eh. Di ba? Pero alam ko, lahat ng mga naranasan natin sa mga nakaraan ay lesson. Amen ba? Do you believe that every experiences na nararanasan natin ay lesson? Kaya lang ilang beses na yan, di pa natuto. Ang mga natututo, magsabi ng amen. Tapos paborito mo po yung di na natuto. Di ba? So, dito po ay napakagandang pasalamatan ng Panginoon. At kahit, di ba, alam mo, ang pasasalamat, give thanks to God. Ang sabi dito, di ba? 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Hallelujah. So, ibig sabihin, mapagpasalamat tayo sa kahit anumang mga circumstansya na dumarating sa ating buhay, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen ba? So, ibig sabihin, minsan kasi ang tao, tsaka lang magpasalamat kapag may natanggap na regalo. Di ba? Nagpapasalamat kapag pinagyan ng 13 months pay. Nagpapasalamat kapag, di ba, tayo ay na-promote. Minsan ganun lang ang pagpapasalamat ng tao. Pero alam mo, ang sabi dito, be thankful in all circumstances. Di ba? In good times, in bad times, always give thanks to God. Pwede ba yon? Pwede ba yun, Pastor? Kahit hindi na ako makalakad, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Pwede ba yun, Pastor? May problema ako, Pastor. Pwede ba yun? Di ba? Actually, kapag ganun tayo magpasalamat, ito po ay thanksgiving with faith. Mapagpasalamat ka kapag ganun. Di ba? Hallelujah. Kaya, ito po yung nais ng Lord, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Mapagpasalamat tayo. So, ibig sabihin, may problema ka man, Lord, salamat po, dahil alam ko na ikaw ang tutulong sa akin sa problema na ito. Amen? Parang advanced na thanks to eh. Halimbawa, sasabihin ng senior mo, Marife, tataas ko yung sahod mo this coming year. Di ba? Anong sasabihin mo? Hindi mo pa natatanggap, muchas gracias, Senyor. Amen? Kasi, kapag hindi ka muchas gracias, baka makalimutan. Alam mo, may power yung thanksgiving. Minsan may nakaranas to eh. Yung bang unahan mo, Senyor, muchas gracias. ¿Por qué?
Porque vas a sober mi sweldo. Di ba? Parang may ano no, may hugot no. Porque adun está may arriba mi sweldo. Di ba? Minsan lumalabas yung mga Espanyol natin kapag may ano no, kapag nagagalit tayo, Senyor, adun está may arriba mi sweldo. There's a power of thanksgiving. Thanksgiving is another door for your next blessing. Kaya magpasalamat tayo palagi. At lalo na sa Panginoon, alam mo, kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon, praise God. Ibig sabihin, kung yung pagpapasalamat ay pintuan para sa mga susunod na pagpapala, araw-araw kang nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po yun So ibig sabihin, whatever your circumstances is, whatever your situation, always give thanks to God. Why? Because you believe that God is in control of everything. Siyempre, kapag hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon, wala, ganito na lang talaga ako, wala nang mangyayari sa buhay ko dito But if you know how to give thanks to God, because you know your God, kung kilala mo ang iyong Diyos, alam mo, may lakas ka palagi Kilala ba natin ang Diyos? Do you believe that God is the creator of the heaven and the earth? Do you believe that God is the source of your life? Nilikha tayo ng Diyos. So ibig sabihin, kung ikaw ay nilikha ng Diyos, tayo po ay naniniwala na alam niya yung maganda para sa atin. May pangarap ang Lord sa buhay natin. Alam mo ba? Sa Jeremiah 29:11. For I know my plan for you. Plan not to harm you, but to prosper you and give you hope in the future. May pangarap si Lord sa buhay natin. Kaya kailangan makuha natin yung pangarap ng Panginoon. Amen ba? Kaya lang, hindi nangyayari yung pangarap ng Lord kasi hindi kasama si Lord sa mga pangarap mo. Kaya minsan hindi natutupad yung mga pangarap natin kasi hindi natin siya sinasama. Kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, pwedeng isama mo si Lord sa mga pangarap mo ngayon. Tanong, may pangarap ka ba? Amen ba? Alam nyo, kapag wala daw tayong pangarap, may mangangarap sa inyo. May mangangarap sa inyo. Ibig sabihin, wala kang pangarap So ibig sabihin, may mangangarap sa inyo. Mamaya kung saan ka dalhin, kung anong gagawin sa'yo, because you have no dreams in your life. Hallelujah. Ang sarap mangarap. Amen ba? Parang Di ba? Praise God. At parte po sa pangarap natin yung mga hindi natutupad na pangarap. Kasi kung hindi nga tayo nangangarap tapos hindi pa natutupad, di lalong wala na. Kaya kailangan makuha po natin yung pangarap ng Lord sa atin to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya hayaan natin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. And I want to tell you, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, ito ay corona. Doing the will of God in your life is a crown. Crown of life. Di ba? Nag-aamin na si Purihin ng Diyos. Hallelujah. So give thanks to God. Give thanks to the Lord for His good, His faithful love endures forever. Wow. Sinong naghahanap sa inyo ng forever?
Lahat tayo. Forever love, forever care, forever understanding, forever forgiveness. Purihin ng Panginoon, matatagpuan lamang natin yun sa Panginoon. Hindi po niya tayo bibiguin. Amen po ba? So, for He is good. Alam mo ba na ang Diyos ay napakabuti? Can you imagine? Siya yung lumikha ng langit at lupa, oh. Tapos, hindi niya tayo inaabuso. Di ba? Siguro yung iba, buti na lang hindi katulad ng tao ang Diyos. Kasi ang tao kapag meron lang ng konti, nagbabago. Sa totoo lang, kahit hindi pa nagkaroon, nagbabago na. Buti na lang, wala dito yan. Amen? Kaya kapag magkaroon tayo ng biyaya ng Lord, huwag kayong magbago, ha? Alam mo, Pastor, nung umuwi yan sa Pilipinas, hindi namamansin. May nagsabi pa naman sa amin na gano'n. Ganun ba? Ayan. Gusto nyo sabihin ko yung pangalan? Hindi, wag na. Hindi po ba? Sabi ko, hindi maganda yon. Di ba? The more na magpansin ka kasi, di ba? The more na mas marami tayong kapamilya kapag ano. So, give thanks to the Lord for He is good. Then, being thankful, kapag tayo ay mapagpasalamat, remind us that God is our provider. Ibig sabihin, kinikilala mo na ang Diyos ang tumutugon. Amen? You know, if God will provide you, hindi lang iisang bagay yan. Sa, di ba? Anong sabi doon sa, saan ba yun? Sa Romans ba yun? Sa Philippians, chapter 4, verse 19, but my God shall supply all your needs according to His riches. So, God will supply all our needs. Di ba? So, ibig sabihin ay hindi lang sa isang aspeto. Do you believe that God has a many area? Life has a many areas. Area of your relationship, area of your finances. Life has an areas, di ba? Area of, di ba? Your good health. Napakarami pong area ng buhay. At kung sinabi ng Lord na He will provide you, He will provide all your needs. And giver of all good gifts. Sa John 1:17 po yan. Kapag ang Panginoon ang nag-provide, kahit yung pangangailangan mo, kahit yung lakas ng loob, provide ng Lord. Amen ba? Minsan maraming mga mayayaman pero mahinang loob. Marami ring hindi mayaman pero malakas ang loob. But if God will provide you, He will even provide your needs and even your inner strength. Amen ba? Ganon po si Lord. Purihin ng Diyos. Kaya kung hindi ka tumama sa magandang trabaho, may lakas ng loob ka. Diba? Minsan maraming kapag hindi tinanggap ng trabaho, madaling panghinaan. Diba may mga ganon, madaling panghinaan? Ngunit salamat sa Lord dahil kung tayo ay mapagpasalamat sa Panginoon and we acknowledge that He is our provider, kapag wala kang pera ngayon, ngayon lang yan. Kapag wala kang trabaho, magkakaroon din. Ganon po Di ba? Wala akong bahay ngayon, pero isang araw. Ganon. Wala pa akong asawa ngayon, pero siyempre, malapit na. Sir Daisy, Ibig sabihin, wala ka mang project ngayon, pero isang araw. Di ba? There is always hope. Bakit? Kasi naniniwala tayo that God will provide all your needs. Ano ba yung hindi kayang ipagkaloob kaya sa atin ng Lord? If God carried the weight of the world, alam mo ba na binuhat ng Diyos ang kabigatan ng mundo dahil sa kasalanan at nadala niya, ano kaya yung meron ka na hindi kaya niyang buhatin? He carried the weight of the world.
Being thankful poses away evil. Di ba? Kapag mapagpasalamat tayo, ang dyablo ay na lumalayo siya. Bakit? Kasi pinapasalamatan mo si Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling mo. Salamat po sa kalakasan. Salamat po. Forces of dark can stand to be around a heart that is always thankful and blessing the Lord at all times. May kapangyarihan yung pagpapasalamat eh. Amen. Ibig sabihin, habang pinapasalamatan mo si Lord, lumalaki yung pananampalataya mo sa Kanya. Because you believe that He can do even the impossible. The Bible says, sabi niya, na God can do even beyond your imagination. Kahit yung hindi mo maisip, kayang ibigyan. Kasi di ba ganito? Di ba noon pangarap mo lang makasakay ng kalabaw? Salamat sa Lord, hindi lang kalabaw. Motor. Oh. Noon, kotse na. Tapos, eroplano na. Hindi mo naman pinangarap makasakay ng eroplano eh. Sinong nakasakay na ng eroplano? Nagtatanong lang. Tapos sabi ng isang kapatid Pastor, paano nakakasakay ng eroplano? Ganon? Wala pa yatang nakasakay. Yung mga terms natin talaga. Sino bang, hindi ko pangarap na mapunta dito. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Hindi ba nasasabing that is beyond your imagination? Thank God. Just obey God. Just be thankful to the Lord. And He will bring you heaven. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord. And God will bring you heaven beyond. God will bring you heaven to the impossible. Can make it possible. Wow. Kaya nga napaka-excited ang Lord Life is a lot of surprises. Life is a lot of surprises. Of course, lalo na kapag tayo ay nasa Panginoon. If you are being thankful, may kapayapaan ka, may kagalakan, may transformation, yung perspective mo. Diba? Alam mo yung transform perspective, yung lagi kang may iniisip na hindi man natupad yung pangarap mo, may gagawin ang Lord na mas maganda. Hindi man kami nagkatuluyan, mayroong mas maganda, mas mas madatong, mas deserving. Amen ba? Kasi, alam nyo, minsan, nawala lang Halay, mamaya kung sino-sino na. Alam mo, if you are aligned with the Lord, then magkakaroon tayo ng magandang alignment sa Lord. I know you give better one. Hindi man natupad yung pangarap ko na ito, maipagkakalob ka na mas maganda. Amen? Ibig sabihin yung transform perspective, you believe that there is something better. Amen ba? Better thing is yet to come. Hallelujah. Shifting focus from self to God, healer, provider, deliverer, strong tower, great shepherd, shelter, comforter, guide. Alam mo, kung mapagpasalamat ka, it combats anxiety. Yan. Di ba? Ibig sabihin, it combats pride, negativity while cultivating humility. Ibig sabihin, nawawala yung pagiging prideful natin kung tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Nagkakaroon tayo ng contentment, trust, spiritual growth. Kapag hindi ka mapagpasalamat, parang hindi ka kontento sa buhay mo. Kasi ang alam mo lang ipagpasalamat, ayun nga, nakatanggap ka ng sahod mo. Ang sabi nung katrabaho ko nun, masaya lang ako pag manalo ako ng loto.
Hanggang ngayon, hindi pa nananalo. Mamamatay ka na nga lang eh. Hindi ka pa nanalo. Kailan ka pa naging masaya? Bakit? Kasi naniniwala tayo na ang kabuuan ng buhay, hindi ang kayamanan ang bumubuo ng buhay. Mahalaga, maganda ang kayamanan, pero hindi ito ang bumubuo ng buhay. Marami pong nabigo dahil sa kayamanan. Di ba? At hindi rin ang pag-a-abroad ang bumubuo sang buhay. Makapag-abroad lang ako ha, bahala kayo dyan. Hindi lahat ng nag-abroad na pabuti ang buhay. Ngunit lahat na nakakilala sa Panginoon na paayos ang buhay. Amen? Praise God. Paano kasi, sabi ng isang pumunta dito sa abroad, dala-dala pa rin niya yung ginagawa niya sa Pilipinas eh. Purihin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman upang matuto tayo sa buhay. Sapagkat ang tunay na kabuuan ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. God will complete your life. Ano ang sabi ng Bible? Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, subalit maging sa mga salita ng Diyos na nangamumutawi sa kanyang mga bibig. Hindi lang sa kayamanan, hindi lang sa mga material na bagay, yon ang ibig sabihin. Hindi lang sa mga physical na bagay, but even the words of God. Kaya ibig sabihin, kahit gaano kayaman ang tao kung walang words of God, ay hindi po siya kumpleto. Ngunit kung hindi ka man yumaman ng ganon, ngunit mayroon kang words of God, hallelujah, hindi ka man mayaman, at least kumpleto ka. Kaysa sa yung mayaman ka, na hindi ka kumpleto. Pwede ba yon? Parang ibang tingin nyo sa akin ah. Ibig sabihin, aanhin mo yung kayamanan. Ang sabi ng Lord, mapapala mo man ang lahat ng kayamanan ng mundo, ngunit napapahamak naman ang iyong kaluluwa sa buhay na walang hanggan. I believe that there are two destiny. Whether you like it or not, there is heaven or hell. Amen ba? Kaya ito po yon. Kaya napakahalaga na tayo po ay laging nasa Panginoon upang lumago po tayo spiritual, upang matutunan po natin ang masiyahan sa buhay. Praise God. Enable us to be strong in hardship. Kapag mapagpasalamat ka sa Panginoon, di ba, nagkakaroon ka ng lakas sa mga kahirapan, producing the fruit of the Spirit. Yung the fruit of the Spirit, love, joy, peace, kindness, faithfulness, and self-control. Anong ibig sabihin ng self-control? Control yourself. Yan. Di ba? Baka 2026 na, hindi mo pa nakukontrol yung self mo. Hallelujah, may nababago na po ba sa atin? Dapat naman. Removes a lot of complaining and negative attitude. There's no space for negativity or complaining if your heart is filled with thanksgiving. Wow. So ibig sabihin, nawawalang negative, walang kapag mapagpasalamat tayo sa Lord. Laging positive. Wow. Natutuwa ka sa mga pinagpapala ng Lord. Wow, isang araw, i-bless din ako ng Panginoon. Amen, hindi yung, sige nga, tapos sisirain mo na. May mga pinagpala dyan, kung ano-ano ng mga mo. Dapat magsaya tayo sa mga pinagpapala ng Lord. Amen ba? Hallelujah. Then, how to face or how to prepare our new season. Give thanks to God, pasalamatan natin ang Lord. Yun nga yung sabi ko kanina, di ba? Lagi nating sinasabi na paggising mo pa lang ng umaga, napakagandang pasalamatan mo na si Lord. Alam mo ba na yung hininga mo will not
afford any amount of your money. Ang hininga natin, ang lakas mo na dala-dala mo ngayon, not even billions or trillions of money or dollar cannot afford to pay your 5 breath. Yeah, subukan mo ngang hindi huminga ng 1 minute. Di ba? Sinong matapang dito na susubok? Yeah, si Sister Cynthia daw, sabi ni Kuya Noli. Wag naman. Ay, nako po, delikado. 1 minute. Kaya pa siguro, no? Pero yung 2 minute kaya, yung 3 minute kaya. Di ba? Madalas nating sabihin na yung isang mama na hindi nakahinga, na siya ay na-hospital, ang taas yung binayaran niya, isang gabi lang, oxygen lang yung binayaran sa kanya, umiiyak siya. Sabi nung doktor ano ba tayo, wala bang maibabayad kayo, pwede pong installment. Sabi niya, hindi. Sabi niya, may pambayad ako, kaya lang alam mo, sabi niya, I'm amazing. Kasi can you imagine, sabi niya, wala pang isang gabi, ang laki na yung binayaran ko. Ano alam niyo, binayaran niyo yung oxygen. Kung si Lord sisingilin niya tayo. Kaya sabi niya, ang mahal, $700 yung binayaran ko. Sabi niya, ilang taon na ako ngayon. Ang dami palang dapat ipagpasalamat kay Lord. Amen ba? Minsan ang alam lang nating ipagpasalamat yung natatanggap mo, pero hindi mo alam yung hininga natin. Napakalaking pasalamat yan sa Lord. Yung paggising mo pa lamang ng umaga, nakakaamoy ka ng mabangong kape. Tapos nagsasasani side up ang asawa mo, hay naku, bango! Saan ka pa? Amen. Tsaka ka lang, paano kapag tsaka ka lang magpasalamat? Minsan mayroon yung mga malalalim ang kanilang pasasalamat. Ay, tsaka lang ako magpasalamat kapag Ay, nako po, kung hindi ka marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, kahit sa malalaking mga bagay, hindi ka makapagpasalamat sa Lord. Ang liit na bagay lang yan Well, you don't ever give thanks to God. Kahit sa mga malalaki. Kung sa maliliit pa lang, hindi ka mapagpasalamat. Di ba? Kaya nga, di ba, habang nililigo, Lord, salamat po. May tubig na nagsha-shower dito, Titimplahin mo rin. Di ba, nung sabi ko, nung nagka-problema yung heater namin, medyo nagtampo ako noon. Ang bira naman to. Alam mo, may nireveal sa akin si Lord. Alam mo, yung iba nga walang tubig Tapos, parang sino ka pa na manigas ka na ngang maligo dyan. Tapos yung pagkain, isang beses lang na ipainit na naman to. Yung mga iba nga walang makain din. Andyan po ba tayo? Ang bahay na ito, ang sikip-sikip. Alam nyo dito sa Spain, paliitan ng bahay. Huwag ka maghanap ng malaki. Parang nakaka-relate kayo doon. Sinong malaki dito ang bahay? Di ba, malaki yung bahay natin, pero lumiliit din. Lalo na kapag magaling ka sa koleksyon. Sabi ni Pastora, bakit pag may basurahan, napapalingon ka sa mga basurahan? Oo nga hindi na. Tapos sabi nung Pilipino, may pinulot nilang sopa, sabi, parang kilala namin tong sopa na to Binisita yung kapitbahay. Pero kilala namin tong sopa na, yung palang tinapon nila, kinuha yung... Diba? At least, napakinabangan.
Sabi namin ni Pastora, parang malaki tong bahay natin noong pero ngayon parang lumiit. Tapos bumili si Pastora ng yung pantulog ko. Sabi ko, nalabahan lang ng lumiit din. Sabi ko, hindi yata lumiit yung bahay, hindi rin lumiit yung damit. May lumaki. Di na kami kasya sa kusina. Praise the Lord pa rin. Hallelujah. Praise God. Pagpapala. Halalay, sige, maraming pagpapala. Ay, nako po, kaya sabi ko, iba-iba ang pagpapala ng Lord. Palapad, pabilog, pagpapala yan. Diyan po ba tayo? Nasaan na tayo? Siyan. Let go of the past. How to face the new season. Kailangan ay forget the former things. Do not dwell in the past. Amen ba? So, ibig sabihin po ay para tayo po ay makapag-move on sa ating future, let go of the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. Di ba? Ang ibig sabihin naman ito ay, siyempre, ibig sabihin, kalimutan na natin lahat. Ibig sabihin, yung mga hindi nakabuti sa atin noong 2025, alisin na natin. Yung mga hindi nakapagbigay sa iyo ng maayos, alisin na natin. Yan. Marami ring mga bagay, di ba, na nakapagbigay sa atin noong 2025. Dalhin natin yon kasi makakabuti sila sa atin. Pero yung mga hindi na makabubuti, huwag na nating dalhin sa 2026. Kasi pabigat na lang. Di ba? Kaya minsan naglilinis kami sa bahay, ang daming mga nakatago na hindi na nagagamit. Iyon nga, lit-lit ng anong bahay, ang dami pang mga nakatago na hindi pala nagagamit. Kaya kailangan, tingnan ninyo yung mga kwarto ninyo, or else, mga malita, punong-puno ng karga, puro pala damit na nakaligpit, ilang taon na. Hali, papalitan mo na naman ng malita. Bakit ba? So anong ibig sabihin nun? Bakit ba pagbuksan mo ang malita, puro alaala ng nakaraan? Bakit ba pagbuksan mo ang malita, puro alaala ng nakalipas? Matagal na yon, pero bakit nandyan ka pa rin? 50 euro yon. 10 taon na, hindi ka pa nakaka-move on. Hindi mo alam kung buhay pa yung nakahiram sa'yo. Di ba? So, let go, pass. Kalimutan na yon. Di ba? Yung mga past, ang sabi dito, let go of the past mistakes. Di ba? Hindi tayo perfect, ang dami nating kapalpakan. Regrets, betrayals, sinaktan ka, sinaksak ka ng patalikod. Alam mo lang, pastor, kung gaano kasakit yon. Dumudugo. Often that can hold you back and hinder God's best for you. Stop making record of the past. Don't carry yesterday ones. Remove all things. You can have a space for the new things that God is ready to release. Hindi maka-release si Lord yung mga pagpapala niya kasi may mga tinatago ka pa. Kaya kailangan i-let go na natin yung nakaraan. I-let go na natin yung mga hurts, past pain. Di ba? Kasi maraming ibibigay sa atin ng Lord na mga bago. New things. Hallelujah. So ano ngayon kung hindi ka naging matagumpay sa pangarap mong yon? Hindi ka naging matagumpay sa negosyo mong yon? Didibdibin mo na lang.
Di ba? Of course, I'm not saying na hindi ganun kadali. Siyempre, hindi ganun kadali yun. Ikaw kayang nakasubok nun, pastor. Hindi ko alam, baka hindi ko kakayanin. Pero anong magagawa natin? Nangyari ng lahat. We cannot change the past, but we can change today. Amen ba? Sino ba ang makapagbabago? Sana hindi nangyari, inangyari na nga eh. Hindi mo lang alam pa. Oo nga, hindi ko nga alam kung gaano kahirap yon. But you need to move on. Amen po ba? Why? Because if you don't remove all things, then you can have a space for the new things. Kailangan pala, alisin mo yung mga malita, yung mga laman ng malita na yan para mapalitan ng bago. Amen? Mamaya, dala-dala mo yung malita na yan. Hala, nagbiyahe ka sa Pilipinas. Inuwi mo rin, binalik mo rin. Hindi na isuot. Sino bang nakasama sa amin noong sa Portugal? Kayo? Alam mo kami mga Ilocano, nag-tour kami sa Portugal. Diyan si Kuya Eddie, dala-dala niya yung kaldero. Di ba? Kasama kayo noon. Sabi niya, pauwi na nga tayo, hindi pa nababawasan yung dala-dala ko. Kainin na natin, Di ba? Alam nga naman yung rice cooker, dala-dala pa niyang pag-uwi. Tapos pag ang hirap kayang magsakay ng bus na dala-dala mo yung, magpa-picture tayo. Dala-dala mo yung thermos. Siyempre, wag ilagay mo doon para okay lang. Kahit Kahit tagadala ka lang ng thermos, at least, di halata. Ang hirap kayang mawalan ng tubig na mainit. Napaka-excited nung biyahe natin yun, naku po. Tuloy natin yung kwento sa susunod. Tagal na kasi yun naipapaalala tuloy. Sabi ni Brother Eddie, pauwi na nga tayo. Hindi pa yata nababawasan yung kaldero ko. Diyan ba si Brother Eddie? Diyan. Kaming magkakasama nun mga na-divide yung mga grupo-grupo May mga mas bata. Yan. Ayaw kaming kasama Ang bihira itong mga batang to. So sabi dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind, straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pwede sabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo ng nakaraan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Amen? Hindi ka pa nakakamove on, hindi ka pa nagpagupit Amen ba? Sabihin nga natin, past is past. Don't remembrance. Ay, nako po. Mali yun. Joke lang yun. Okay. So, mag-move on na tayo kasi may inihahanda si Lord na mas maganda para sa atin. Amen ba? Ba't ito pa rin yung pinalitan ko na kanina. So, number 2 is yung embrace the present. Yan. Kaya tignan ninyo pakibasa natin, be alert, be present, I'm about to something brand new. It's bursting out. Yan. Kaya hindi na mailagay yung mga magagandang present kasi may mga paspa na nakabaon. God is doing something new now
and promises sufficient grace for today. For 2 Corinthians 12:9. Be active, open your eyes, focus on the now, and focus on what God is doing today. Di ba? Find God's purpose in your current situation. Believe God is working all things for good, even if it's difficult. Di ba? Kaya ibig sabihin, anuman ang nangyayari sa atin, God has a purpose. Ito yung tinatawag na divine perspective. Every situation na nangyayari sa atin, if we believe in God, God has a purpose. Di ba? Kaya minsan may mga situation tayo na kaya pala moment. Alam mo yung kaya pala moment? Yung bang, kaya pala nangyari yun. Di ba? May mga ganun tayo. Kaya pala, buti na lang hindi ako nag-give up. Kaya pala, may purpose pala si Lord. Yun po yun. Kaya don't give up. Sabi mo sa katabi mo, huwag sumuko. Ang sabihin mo, ang kailangan mo ay tibay ng loob. Kung may pagsubok man. Awit na yata yun, ha? Di ba? Pero totoo yun. Kaya yung mga madaling mag-give up, wala. Nasusubok lang pala. Nag-give up na. Tingnan niyo si Joseph. Si Joseph, it seems that he was betrayed by heaven. Nung binigay sa kanya yung dream, he obeyed God, pero habang nag-o-obey siya sa Lord, lalong napapasama yung buhay niya. Bakit tinangkal siyang patayin? Bakit binintas siya? Ginawa siyang alipin? Alam nyo, he has the reason out to complain, to give up. Bakit pambihira? Kung kailan ako susunod sa Panginoon, nangyayari ito sa akin. Di ba? Pero alam nyo, dito sa history ni Joseph, we don't even read in his history na nanghina siya. Alam mo, habang nakakaranas siya ng ganon, lalong kumakapit siya sa Panginoon. Can you imagine from pit to throne? Mula sa bubon, sa hukay, dinala ng Lord doon sa palasyo. At siya yung naging second command of the king. Wow, nakulong siya, pinagbintangan siya na rapist, kinulong siya, pero hindi siya sumuko sa Panginoon, hindi siya sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. At nakita yung kanyang katatagan sa Lord, kaya siya ay prinomote ng Lord. Kaya kung may mga pagsubok ka ngayon, prinopromote ka lang ni Lord. Amen. Kasi alam nyo, walang matagumpay na walang pinagdadaanan. Hindi ka pwedeng sabihing mananagumpay kung wala kang mga napagdadaan ng mga pagsubok. Kaya bago ka tawaging mananagumpay, may mga pinagdaanan ka munang pagsubok. Diba? Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Aba, praise God. Wala tayong mga pagsubok. Kasi habang nasusubok tayo, diyan nakikita kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya. Amin po ba? Praise God. Bakit? Kasi gusto kang i-promote ni Lord. Gusto tayong i-promote ng Panginoon. Hindi katulad nung kapitbahay namin nung sabi niya, Nanay, bakit yung kasama ko grade 4 na, ako grade 2 pa rin? Hindi nakakapasa sa test. Actually, nasanay tayo sa mga test. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, anuman yung mga nararanasan natin, magpatuloy lamang tayo. Sabihin muli sa katabi mo, don't give up. Your present situation could be a preparation for your next season. It may take time to bloom. Wait it for patiently. Amen? Kaya maghintay ka lang. Amen? Maghintay lang tayo. Why? Because your present situation
Alam mo ba kung ano yung ginagawa mo ngayon, it will affect your tomorrow. What you are doing today is your preparation for your tomorrow. Di ba? Lagi kong sinasabi, kung sino ka ngayon, you are just a product of what you did from your past. Di ba? Kaya wala tayong ibang sisisihin sa ating buhay. Sino ang sisisihin natin? Bakit ka nagkaganyan? Lolo mo o ikaw? Lolo ko kasi ganito eh. Ang tatay ko kasi ganito eh, kaya ganito na rin ako. Alam nyo, God gave us our own wisdom. Amen ba? You don't even blame somebody. Kung mayroon kang i-blame sa sarili mo kung bakit ka ganyan, ikaw mismo. Pwede ba yon? Sinong sisisihin natin? Alam mo na nga eh. Halimbawa, di ba? Alam mo na nga na ganun siya, eh, tutularan mo pa rin. Kasi, pastor, ang sabi nila, yung masamang damo, mahirap mamatay. Kaya, nagpakasama na rin ako, baka mas mahirap ako. Hindi totoo yun. Marami akong kilala, dahil napasama sila, wala na sila ngayon. Pero salamat sa Lord, marami akong nakita na dahil ayos yung buhay nila, sumusunod sila sa Lord, humahaba yung buhay nila. Hindi ko alam sa inyo. Di ba? Sinasabi lang yun para yung mga masasama magpatuloy. Pero kapag yung masama ay medyo humaba yung buhay, praise God, para may pagkakataon. Then, pakibasa natin, Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Psalms 27:14, wait patiently for the Lord. Be strong and courageous. Kaya pwedeng sabihin mo muli sa katabi mo, maghintay ka lang. Maghintay ka sa tagumpay mo. Maghintay ka sa katuparan ng pangarap mo. Huwag mong madaliin. Amen? Dahil si Lord, alam mo yung timing na Lord, the timing of God is the perfect timing. Hindi advance, hindi rin late. Basta do your part and God will do His part. Anyan po ba tayo? And second to the last na pala to. Look forward to the future. Yan. We must forget the past, then look forward. Di ba? Pakibasa natin, I am making a way in the wilderness, in streams, and the wasteland. Alam mo yung looking forward to the future, sa totoo lang, walang nakakaalam nun. Ang hirap, di ba? Pero because we believe that God is an impossible God, we believe that God is all-powerful. Yung bang tinitignan mo parang ang hirap, yun eh. Di ba? Parang hindi ko yata kaya. Parang, di ba? Pero alam niyo ang sabi dito, God will make a way in the wilderness. Ibig sabihin, siya ay gagawa ng daan doon sa ilang. Ibig sabihin, walang pwedeng gumawa doon sa desert. Ang hirap nun. Di ba? Maging sa ilog, ibig sabihin, yung isip natin hindi kaya, pero yung kapangyarihan ng Diyos ay kaya niyang gawin. Believe in God. Amen po ba? So ibig sabihin, may mga pangarap tayo na parang sa isip natin hindi natin kaya, but believe in God. Why? Because He is all-powerful. Why? Because He can make even the way in the wilderness. Ibig sabihin, imposible na magkakaroon ng highway doon sa desert. It is impossible. It is impossible to have a bridge in the river. Imposible yon, yung gaano kahaba yon. But in God, everything is possible. What you need to do is just believe. Amen. I-lead down natin sa Lord. Siyempre,
maliban na lang kung ang pangarap mo magkaroon ka ng eroplano, hindi ka naman nag-aaral ng pilot. Siguro yon. Pero as long that you are believing God, hallelujah, ako'y naniniwala na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Okay, so, however it is written, what no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined, what God has prepared for those who love Him. Wow, praise God. Ang pangarap ng Diyos sa atin, ibig sabihin, hindi man natupad yung pangarap mo, but God has a plan for you. Hindi pa narinig ng tainga, hindi pa naabot na isip ng tao yung inihahanda sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi yung buhay na walang hanggan sa langit. Amen ba? That even any amount of money ay hindi kayang tapatan ito. Praise God. Tapos na pala tayo. Salamat sa Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, napakahalaga po